Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential bet Ferdinand Bongbong Marcos is pushing for the permanent establishment of Kadiwa rolling stores in every barangays in the country. In a statement, Marcos said the Kadiwa store system enabled the public to buy goods at cheaper rates and the farmers to sell their crops without having to worry about transportation cost. The Duterte administration revived last year the Kadiwa concept that was introduced by the former senator's mother, former First Lady Imelda Marcos, to help bring down the prices of agricultural commodities. But Marcos believed there's still room for improvement in the program's implementation. Meanwhile, this afternoon, the tandem of Marcos and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio held their caravan in the municipalities of Pagudpod, Bangi, Burgos, and Pasukin in Ilocos Norte. The home province of Marcos is hosting tonight the grand campaign rally of the BBM Sara Uniteam in Paway, Sand Dunes. Ilocos Norte Governor Matthew Joseph Marcos Manotoc assured the province full support for the Uniteam. Ito pong Ilocos Norte na probinsya po natin ay hindi naman ganun karami ang boto, pero solid naman ang boto po namin, and I'm sure solid din ang boto ng Ilocandia para sa BBM Sara ticket. Naniniwala ako na ang taong bayan, yung mga mahirap na tao, nasa akin. Alam mo, sa totoo lang, napakarami ng DE class. Ang class D nasa 46 million to 48 million. Ang D nasa mga 10 million. Ang nasusurvey, ABC lang. Desidido at buo ang loob ni Senator Manny Pacquiao na ipagpatuloy ang kanyang kandidatura sa pagkapresidente sa darating na May 2022 national elections. Ito'y kahit lumalabas sa mga survey na napag-iiwanan ang kanyang ratings kumpara sa kanyang mga katunggali sa presidential race. Ayon kay Senator Pacquiao, gabay lamang na maituturing ang mga survey at hindi naman nito nakukuha ang lahat ng pulso para makapaglabas ng tamang datos at masabi kung sino ang may malaking tsansa na manalo sa eleksyon. Naniniwala si Pacquiao na kahit mababa ang kanyang ratings, makukuha niya ang boto ng mga mahihirap nating kababayan. Ipagpalagay mo lang 2,400 ang tinatanong. Ang botante ng Pilipinas, 65 million. Tapos ang tinatanong mo, 2,400 lang doon sa ABC. So hindi mo malaman. Kaya nga, sabihin mo sa akin na may survey na ba na tumama? May survey na ba tumama dito sa Pilipinas na yung nangunguna na nanalo? Sa pinakahuling presidential survey ng Pulse Asia, ikatlo sa posisyon si Pacquiao habang pangalawa si Vice President Leni Robredo at nangunguna ang dating senador na si Bongbong Marcos. Matapos ang proclamation rally noong nakaraang linggo, naging madalang ang paglabas ni Pacquiao at walang masyadong inoorganisang campaign activities kumpara sa ibang presidential candidates. Umugong rin ang usapin na aatras na ito sa kanyang kandidatura na agad niyang pinabulaanan. Ayon kay Pacquiao, inuna lang niyang dumalo sa mga online forum pero magsasagawa na din ang kanyang team ng pag-iikot sa mga probinsya sa bansa. Kanina personal niyang binisita ang asosasyon ng mga vendor sa Santa Mesa, Manila upang ilatag ang kanyang mga plataporma at marinig ang hinaing ng mga ito. Samantala, bago makarating ang kanyang dialogo sa mga vendor, sumakay muna si Pacquiao sa tren ng Philippine National Railways para obserbahan kung ano ang maaari niyang gawin sa public transportation. Bagaman ipinagbabawal ng COMELEC, hindi pa rin naiwasan ni Pacquiao na pagbigyan ang ilang mga tao na gustong makapagpa-selfie sa kanya at hindi na nasusunod ang social distancing. Handa naman silang sumulat sa COMELEC para repasuhin ang guidelines sa pangangampanya dahil hindi maiwasan ang pakikipagdaupang palad kapag may kampanya. Ganon din yung iba kasi hindi mo kasi mahirap kasi tanggihan yung mga request ng mga tao. Pangit naman kung tatanggihan mo, hindi naman tayo maka-Pilipino niyan. Ang Pilipino kasi accommodated at compassionate at nagmamahalan sa isa't isa. Kaya ipinakita lang natin yung tunay na pagka-Pilipino. I'm sorry to say, immature ka at ikaw ay vindictive, bingatibo ka. Hindi pwedeng maging gano'n ang presidente. Ang presidente humaharap sa oposisyon. He is cool under fire. Pero ikaw, nagtampo ka. You insulted us with your statements.
Pero kargado eh. Sabi pa nga ng ating mga abogado, may karga ang sinabi mo. Eh ngayon, may sasagutin ka pa. Libelous yun, money. May pahayag din si Pastor Apollo kay Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto na una nang nagsabi na hindi dadalo sa presidential at vice presidential debate ng SMNI. Hindi lang naman ang makikinig, taga-kingdom. Ilan lang naman kami. Sabi ko nga, boboto sa amin, baka 500 lang. Hindi naman kayo naniniwala doon. Pero I am underestimating myself. Konti lang kami na botante kumpara sa makakapanalo. Kung ito ang forum na inatenan ninyo, buong sanlibutan makikinig sa inyo, marami pang swing votes dyan. Baka may mga swing votes pa dyan na hindi pa alam kung saan sila makuha pa ninyo. Free eh. At saka mapapasabi mo ang gusto mong sabihin. Baka kami makonvert mo pa sa mga bagay nun. Granting kung ako man ay nag-endorse na hindi ko alam nag-endorse ba ako o hindi. Nanalangin lang ako sa pagkatumingin ng dalangin si Mayor Sara Duterte. Binalikan naman ni Pastor Apollo ang kampo ni Isko Moreno na nagsabing hindi dadalo dahil sa hindi sikat ang nag-organize na network. Yung invitation na ganon, in good faith yun. Pero kung ano assessment mo sa amin, sinabi mo publicly, it's an insult to us. To tell you, wala pang 4 na oras ang nanonood sa Facebook, ang viewership as of last night is 1.7 million. So, it's an insult what you're saying, ina-underestimate mo. Ang ibig sabihin, kung maliit pala na tao o kaya hindi sikat o hindi malaking network, hindi mo pupuntahan dahil hindi sikat. It tells a lot of your character, Isko. So what does that tell of you? You are arrogant. And you are insulting. And you became rude. Hindi ka pa Pangulo. Kaugnay nito dahil sa malakas na panawagan ng mga manonood ay sinabi ni Pastor Apollo, ang honorary founding chairman ng SMNI, na kanselado na ang vice presidential debate ng SMNI upang bigyan ng part 2 ang presidential debate. So, yung time for vice presidential, yung slot natin for vice presidential debate, kinancel ko na lang yon para i-adjust doon sa main event na hinihingi ng taong second round of presidential debate. Pero gagawin natin yon after the senatorial debates na 2 araw sa March, and then bago matapos ang kampanya, mga ilang araw, ang final main event na presidential debate na I hope na itong mga aspirants ay mag-attend lahat. Pero kung hindi, kahit yung 4 na lang. Kasi gustong-gusto ng taong bayan na mapakinggan silang muli. It's a public labo. Sige, file pa kayo. Saan man tayo magkita, kahit sa bibig ng impyerno, haharapin ko kayo. Itong mga nakikita niyong pinopost sa mga social media, hindi ko na babanggitin, baka magalit ang abogado sa akin eh. Kasi ayun ipabanggit to kasi nasa kamay na nila to eh. Oh, hindi pa nga ako, wala pa nga trial, wala pang lahat, pero nangako sana dahil may pinalabas daw na gano'n. Oh, bakit lahat ba nang ipinapalabas ng mga kinatawan yan totoo? Oh, di nagkamali din sila. Kasalanan nila yon, silang napapahiya ngayon. Oh. Ngayon, tingnan natin kung anong kalalabasan yan. Kasi yung mga nangako sa akin, puro bibig lang, puro salita. Ako naman, puro dokumento. Hindi kami magsasalita dito na walang document. Kaya, sino man sa inyo, pwede nyo kong alipustahin. Pwede pa nga nyo kong kusahan. Pwede kayong kumuha ng mga false witnesses. Pwede kayong pumunta doon sa mga otoridad na malilin lang ninyo. Pagkatapos, akusahan ninyo ako. Lahat ilagay na ninyo. Pero hindi hanggang doon tayo. Hindi hanggang doon tayo. Haharap tayo at hahantong sa korte. At patotohanan ninyong sinasabi nyo. Kasi sa court of law, hindi naman yung sinasabi mo ang paniniwalaan. Ano ang mapapatotohanan mo? Yun, doon tayo. Kaya huwag po kayong maniwala doon sa mga lumalabas na pinopost kahit sino pa. Kahit na siya ay otoridad pa, pag nagpo-post na, baka silang mapahiya.
Huwag kayong maniwala. Oh, lahat-lahat, ganon-ganon yung sinasabi. Bakit nandito pa ako? Oh, ganon ang inyong paningin sa akin. Hindi ko nababanggitin yung mga pinagsasabi doon eh. Kasi magagalit yung abogado ko eh. Kasi nasa kamay na nila yan eh. Tumatawa nga sila eh. Oh, bakit nandito pa ako? Oh, bakit nagla-live pa ako? Di napahiya kayo? Kayo ang napahiya. Hindi ako. Sige, subukan nyo. Sinasabi ko pa nga schedule ko sa inyo eh. Oh. Oh. Kaya, kahit autoridad ka pa, pag ikaw ay nalinlang, nagkamali ka, ikaw ang mapapahiya ngayon. Kahit sino ka pa. Hindi ko nababanggitin. Wala akong babanggitin dito para hindi magalit yung abogado ko sa akin. Kasi nasa sa kamay na nila yan. Sabi nila, Pastor, trabaho namin yan. Huwag ka nang umanor yan. Pero kung minsan gusto kong magmula sa akin kahit wala akong binabanggit, ha? Oh. Kaya kayo naniniwala kayo sa mga pinopost-post kahit sino pa siya. Kahit pa siya si Satanas na magpo-post dyan. Kahit parang totoo. Huwag kayong maniwala hanggang hindi nare-resolve ang isang bagay. O, tulad nito, inakusahan ako dito. O, rape din at saka yung iba pang mga kasong mabibigat. Oh, di ba? Ako, ganon. Nung ako'y nakusahan dito sa Davao, oh, binulgar pa rin yun. Mga headline pa dyan sa Manila. Yung meron dyan news na bulgar at bante. Oh. So, naku, gano'n, no? Naka-headline. Dinamanda ko. Kala mo talagang totoo. Pero nung sinagot ko, sila ngayon ang napahiya. Sapagat ang totoo, nasa sa aking side. Magsalita ka na magsalita, salita lang sa'yo, dokumento sa akin. Totoo sa akin. Kaya kahit hindi ako kumikibo, matibay. Hindi, kita nyo, hindi ako natitinag. Yeah. Pero, pagsamantalahan ninyo ako sa paninira, sanay ako riyan. Pero ang totoo, lilitaw at lilitaw. Oh, kasi sinong napapahiya ngayon? Di kayo? Ako'y nananatili pa rin. Bakit? Anong sinabi ng anghel sa akin? 3 anghel ang bumisita sa akin nung ako'y naalipusta. Akala nyo ngayon lang ako'y naalipusta. Maraming beses na. Mula't mula pa, pasimula dito sa Tamayo. Anong sinabi ng 3 anghel? Ang isa lead angel, binigyan ako ng pendant. Matatapos na ang lahat ng usapin, TV at radyo, ikaw na lang ang isang mananatiling magsasalita riyan. Kita ninyo, hindi ako matitinag ninyo. Anumang akusasyon, anumang pang-iipit, paninira sa aking reputasyon at sa aking pagkatao. Sinasalubong ko yan. Mga aros, mga nagliliyab na mga akusasyon na sabi pa ng iba, karumal-dumal daw. Oh, nakakarimarim. Oh, kahit kayo, akusahan kayo ng ganyan, nakakarimarim din kayo, tingnan, di ba? Pero totoo na ba yun dahil nagsalita kayo? Dahil may nag-akusa sa inyo ng salita? O, pag inakusahan mo isang tao, ang burden of proof nasa iyo. Patotohanan mo. O, yung taong yun, baka masiraan kasi hindi siya nakikilala. Ako kilalang-kilala naman ako. O, ang nakakakilala sa akin, tinatawanan lang kayo. Pero kung nakikita niyo, hindi ako natitinag sapagkat nasa side ko ang katotohanan. Harapin ko. Sino man. Kahit 100 pa kayo. Kahit 1,000 pa kayo. Harapin ko kayo. Oh, patotohanan mo, sinasabi mo. Ako, pwede rin akong mangakusa sa inyo kahit sino sa inyo. Pwede kong akusahan. Pwede kong sabihin, itong tao to, magnanakaw to ah. Oh. Itong taong ito, nagmamalinis ito, pero may anak sa labas ito ah. Oh. Nagmamalinis ito, parang malinis siya, pero ang anak niya sa labas, hindi niya sinusuportahan. Pwede kong gawin yun. Pero patotohanan ko. At hindi ako magsasalita kung hindi ako may hawak na ebidensya. Pag nagsalita ako, may hawak ako. Kaya kayo, pag magsalita kayo laban sa akin, kailangan may hawak kayo. Pagka wala kayong hawak, nag-uusap tayo. Baka balikan ko kayo. O kaya patawarin.
Nasa 2 lang. So, yan ang kaganapan. Hindi, nag-uglot ba ako? Ngayon ko lang sinabi ko para sabihin sa inyo na ang lahat ng mga inakos, walang katuturan, walang katotohanan. Pero pag ipinost mo sa social media, abay, parang ako ng pinakamasamang tao sa buong sanlibutan. Pero ang mga intelihente, nakakaunawa niyan. Kung bakit ako sinisira ng ganito. Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganun kasi katindi ang binigay na pagpapala ng Ama sa akin. So ano ang punot dulo ng lahat ng ito? INGGIT. Nainggit kayo? Manalangin kayo. Sinabi nga ni Pablo sinabi nga ni Santiago, sabi niya, humihingi kayo, hindi kayo binibigyan. Kasi humihingi kayo para sa inyong sarili. Sabi niya, humingi kayo. O sige, pakibasa mo yun.